Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong New Moon in Leo sa August 4, 2024, 7:12 p.m. Philippine time. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, so for you Sagittarius, ang New Moon in Leo ay mangyayari sa inyong 9th house. 9th house is the house for learning, higher education, foreign travel, and New Moon is about new beginnings. So, maaring may new opportunity ka sa pagta-travel, sa pag-abroad. Maaring iba sa inyo mag-aasikaso ng passport. May adventure kayo. Pupunta kayo sa ibang lugar, sa ibang bansa. Finally. Yung iba, for vacation. Yung iba naman mag-aaral. Yung iba magtatrabaho. Pwedeng yung iba sa inyo, kayo ay ipinitisyon ng inyong jowa. Oo, pinipetisyon kayo para magkita na kayo personally at magkasama na kayo. Yung iba biglaan to. Yung tipong hindi mo akalain na ma-approve agad yung visa mo, ma-approve agad yung ina-apply mo na trabaho. So, merong kasi si Jupiter nasa 7th house mo rin and Mars is also here. So, pwedeng marami ka ngayong connections na beneficial sa'yo. Kumbaga, ikaw yung nagbe-benepisyo. It doesn't mean na parang ikaw ay oportunista, no? Hindi ganon. Ibig lang sabihin yan, yung mga taong kasama mo ngayon, kumbaga, meron kang nakukuhang benepisyo. May nahihita ka sa kanila. Hindi sila yung parang useless para sa'yo. So, although meron ditong challenge, no, sa 4th house, sa family, sa home life, okay, pwede magkaroon ng drama within the family, lalo na kung hindi nila gusto yung person that you are dealing with. If you are dealing with someone, no? Kung meron kang karelasyon, pwedeng ayaw nila yung person na yan, hindi nila gusto yung ugali, yung background, yung family background ng taong yan. So, pwedeng magkaroon ng conflict within the family. Lalo na kung magkaiba talaga ng culture, 'di ba? Usually ganun pag magkaiba ng culture. Parang nahihirapan pang tanggapin, sa family. Na parang i-judge agad nila kasi hindi naman, kumbaga magkaiba ng pananaw sa buhay, paniniwala, kultura. Usually hindi nagkakaintindihan pag ganyan. Yung iba naman, maaring kaya kayo may pag-travel, pwede kasi may lilipat rin dito lilipat ng bahay. Kasi pwedeng hindi na komportable yung bahay na tinitirahan nyo. Sa maraming paraan, iba't ibang pwedeng paraan yan. Kaya hindi komportable kasi yung kapitbahay mo hindi nakakatuwa. O kaya, yung kung nagre-renta ka, tipong nagtaas yung bayad dun sa renta, kaya ayaw mo nang magstay, no? Yung iba rin, medyo mag-ingat, no, pagdating sa sa pagkuha ng properties. Oo, na lalo na kung biglaan, parang nagustuhan mo lang, basta ura-urada nag-down payment ka na, pero eventually na-realize mo hindi ka pa pala ready para sa commitment na bahay. Or eventually na-realize mo na, ay, ang pangit pala nung lugar na yun, hindi pala maganda, or yung developer pala hindi maayos maggawa ng mga bahay, no? So, yun, kailangan pag-isipang maigi bago pumirma ng kontrata.
Okay, iba naman may mga ano kayo, learning opportunities. Puwedeng kayo ay mag-aaral, oo, ipagpapatuloy niyo ang inyong pag-aaral, MBA, doctorates, law, oo. Or meron ka lang interest ngayon na gusto mong matutunang maigi. You have the Lovers, oh, ayun na. Relationship. Pinatatag ang relationship ninyo. Mhm. May selosan dito, oo. Kasi I feel like there is someone in your life. So, pwede kasing ikaw to or the person that you're dealing with. Meron kasi dito na very popular or yung tipong magandang nangyayari sa career niya. Tapos, nagiging sikat siya sa community, sa company. And then the partner, yung kanyang partner, nagsiselos. Pwede nagsiselos sa success or nagsiselos sa attention na nabibigay sa kanya ng iba. Mm. Mahirap pag ganyan. Meron kang karelasyon na hindi supportive sa career mo, sa ginagawa mo, sa passion mo. Kasi eventually, pag-aawayan nyo yun eh. Kaya kailangan pumili ka ng partner na naiintindihan yung trabaho mo, yung ginagawa mo, yung passion mo, yung supportive talaga. Minsan nga kahit hindi na supportive, basta naiintindihan lang yung ginagawa mo, di ba? Hindi gagawing issue yung trabaho mo. Mm. Kasi I see you a lot of success. And meron ditong parang naiinggit na bakit you are getting a lot of attention, bakit ikaw yung mas nakakaangat. Pwede rin 'tong ano, hindi sa romantic partner na nagkakaroon ng selosan, puwedeng within the family. May gano'n, eh, na sa family nag-aano, nagkakaroon ng inggitan kung sino yung mukhang mas successful, oo. So, be very vigilant sa mga pagkakatiwalaan mo, mm. Yung iba sa inyo, meron ditong proposal. Kung kayo ay single, actually kahit hindi single eh, no? Kasi sa panahon ngayon, kahit na meron ng karelasyon, nakikigulo pa rin yung iba eh. So, meron ditong indecent proposal. Yung tipong, maaring magpo-propose sa'yo na, oy, ganito tayo ha, kasi we will have benefits, ganun. Friends with benefits, ganyan. So, ingat sa mga ganyan na tao. Depende rin kung gusto mo, no, kung game ka, for as long as alam mo yung consequences ng papasukin mo. Kasi mamaya, akala mo, ano, walang feelings, tapos na in love ka na pala. O, masakit yon. You also have the Three of Pentacles, which is about collaboration. Pwedeng may diba? May contract signing dito. Pwedeng kayo ay pipirma ng kontrata para sa trabaho niyo abroad. Merong, this is agreement eh. O baka kayo ay ano, papasok na sa agreement sa isang relationship. You have lilies, very passionate. Oh, okay. Meron talaga nagkakagusto sa inyo. Yun nga lang ano to ha, yung iba sa inyo may makamundong pagnanasa. You have the cross. Nako, oo. Ito yung tipong kailangan mag-ingat ka kasi sa una lang mukhang masaya, pero eventually baka pagsisihan mo kasi maaring hindi maging maganda na yung resulta nun, yung consequences. Oh, may snake, oh. Yeah, mag-ingat ka sa intensyon ng taong ito na you are connecting with.
Kapag naramdaman mo na may red flag, may something, iwas ka na. Remember to practice self-love. Yes. Pag-aalaga rin sa sarili, number one. Para, that's our spiritual maintenance na tinatawag eh. 'Di ba? Na kailangan din tayo ay nag-aalaga sa ating sarili, binibigay natin yung mga pangangailangan ng ating sarili, ng ating physical, emotional, mental, and spiritual needs. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.